sa ganun? Yung kahit nagbabakasyon ka, kahit nag-travel ka sa Hong Kong, sa Macau, sa Asia, pagbalik mo, may 100,000 ka, parang si Coach Ian mo. Si Coach Christian Cuevas, grabe, 153,000 pesos galing sa bakasyon. Nakakainis. Diba? Oh. So alam mo yung, ang sarap kasi nung ganong idea, di ba? Kasi hindi po lahat kumikita ng ganon. Ibig sabihin, syempre, lalo na sa employment, ang hirap po gawin. Unang-una, ang pinakaunang mahirap sa employment, yung magbakasyon. Kasi ang hirap magpaalam. Pag nakapagpaalam ka, 1 day lang. Sick leave pa. Sino po mga nasa work pa? Taas nga kamay. Palampakan mo nga yung sarili mo. So, number 2, syempre, ang pinakamahirap sa lahat is yung magkaroon ka ng passive. Kasi, yan po yung hindi tinuro sa atin sa eskwelahan. Ako, UST graduate po ako, pero wala po akong natutunang passive income during college days. Diba? Dito ko na po natutunan yun sa industriya natin. Kaya kung ikaw, ako nakikita ko, daming bata, ilan taon na kayo? 15 years old! Grabe! Tayo nga kayo, kawayan nyo nga sila. Sige nga, tayo kayo, tapos kawayan nyo sila. Guys, 15 years old. Member na kayo? Ay, ikaw, member ka na. Kayong dalawa? Ha? Ay, 12 years old. Lumabang ka ba? 11. Moment. Hindi na kayo nahiya. Pinatuloy niyo yung mga bata. Guys, huwag niyo tutularan yung mga ganyan paglaki nyo, ha? Mga mapagpanggap. Hindi, ano lang, first time nyo ba? Hindi naman. First time nyo umattend dito? Ano talaga? May ganun, may ganun. First time. Sige ha. First time. Sige, so kinig lang kayo mabuti. Napakaswerte nyo kasi at that age, maririnig din na yung mga bagay na ganito. Kasi kung 15 lang ako dati, tapos nalaman ko yung ganitong business, siguro 18 years old, naka-Ferrari na ako. Grabe. Grabe yun. Wala, panis kayo. Kahit magingay kayo, tulog pa rin. Hindi ako magigising, sabi niya. Okay. Anyway, masyado na kayong masaya. Simulan na natin yung topic natin. Guys, I have a question to you. Paano, kung may diba, syempre, negosyo natin, barley. Ang negosyo, parang hindi nyo alam. Yung mga sure, barley. Guys, barley po, ang product natin, ha? Health and wellness products. And, syempre, food products din natin. What if, syempre, kailangan, pag may negosyo tayo, ipipresent natin. But, hindi ba kayo napresentan? Sumali ka lang bigla, nagabot kang pera. Diba, lahat kayo napresentan for sure. So, ibig sabihin, aware ka na para magkaroon ka ng mga bagong partners, kailangan ma-present sa iyo or makapag-present ka ng business. Diba? So, syempre, para sumali or para magkaroon ka ng mga partners. So, ibig sabihin, kailangan necessarily talaga yung presentation. Hindi naman yung biglang kwentuhan lang, lahat kinuwentuhan mo lang, magbibigay na ng pera sa'yo. Diba? So, ibig sabihin, yung presentation natin is necessary. So, kailangan gumaling ka rin sa presentation. Para ma-convince mo yung pinipresentan mo, para sumali. Do you agree? Sino dito yung feeling mo, hindi mo pa kayang i-present yung negosyo natin? Taas nga kamay, sige, okay lang.
O, syempre, si sir kakasali. Sige, taas mo lang. Sino dito hindi pa nakakapag-present ng business? Sige, come on. Sige, go ahead. Okay lang, walang problema. Sige. Ayan, sige. Yan. So, hindi pa kaya. Tama? Tama ba? So, the rest ng hindi nagtaas, kaya mo na. Hindi ka lang nagpe-present. Nagpe-present naman. Tinitingnan ko lang kung sagot ka. Okay, tingnan mo Tingnan mo yung ito Sa lahat, sino ulit yung hindi pa kaya mag-present sa kamay? Madami-dami pa. Okay, here's the interesting question. What if tonight, may matututunan ka? Wala pa. Na kahit hindi ka pa marunong mag-present, kaya mong magpasali ng member sa atin. What if, kahit hindi mo pa master yung presentation, sir, siyempre si sir, kakasali lang. Ang hirap nun. Yung pagka-member niya, present ka agad. Siyempre, hindi naman kaya yun. Tingin mo, sir, pwede? Paano kung may matututunan ka ngayon na kahit hindi mo pa kabisado lahat ng present sa'yo, kaya mong magpasali? Pwede ba yun? What if, kahit hindi ka pa marunong mag-present at wala kang alam sa detalye ng presentation, kaya mong magpa-31 accounts or diamond package? That's 500,000 pesos worth. Game? Makinig kang mabuti. Kasi ito po, tinuro sa amin to, hindi pa kami marunong mag-present. And sabi nung mentor ko, pag ito na master mo, kahit hindi ka marunong mag-present, kaya mong magpasali. At bagay na bago ito sa mga kakasali lang. Kaya kung ikaw, kakasali mo pa lang, makinig kang mabuti. Okay, makinig kang mabuti. Kasi kailangan mo to. Kasi siyempre, pag wala yung mentor mo, pag wala yung sponsor mo, paano ka magpapasali? Diba? So, guys, listen carefully. So tonight, you will learn a strategy or a technique wherein, diba? Sobrang shortcut to para sa'yo. Pero, kailangan may role ka. Hindi pwedeng, nagpasali ka, wala kang role. Hindi pwede, may role ka. Sabi mo sa katabi mo, may role tayo. Yan. Hindi pwedeng wala. Ano yung role mo? Okay? Yung role mo is to learn how to master the ABC rule. Yung ABC rule, guys, okay, yung ABC rule, ito yung tinatawag nating, okay, ito yung matagal ng, ito yung matagal ng technique na very effective na ginagamit natin. Ako po, 15 years na ako. 22 years old pa lang ako, tinuro na sa akin to. Kaya sabi ko, ito lang yung technique, ito lang yung strategy sa industriya natin na hindi lumuluma. Magkaroon pa ng e-commerce, magkaroon pa ng social media, magkaroon pa ng... Nag-usap nga kami ni Janet Nung magkasama kami, Friendster pa lang. Wala pang Facebook. Kaya yung mga sinaunang mga marketer, ang gagaling. Bakit? Imagine mo walang social media nakakapag-present. Ngayon, kung kailan may social media, di ka makapagpasali, di ba? So, there's an advantage and disadvantage. Pero ang point ko lang is, dati pa tinuturo na sa amin to. That's why we became master of our craft. Alam mo yun, na-master namin yung craft ng negosyo, na-master namin yung business through this ABC rule. Kasi guys, tandaan mo to. Ito, tatak mo sa mindset mo. Pag ito hindi mo na-master, kahit kumita ka ng malaki, kailangan hindi ito nawawala sa dugo mo. Kaya nga siya tinawag na rule. Sa lahat na tinuturo sa industry natin, ito lang yung may rule. Kasi ito yung dapat lagi mong ginagamit, inaaral at talagang ina-apply. Pagpasok mo pa lang dyan sa office, 'di ba?
Even na mamrospect ka, may tinatawagan ka, even may kachat ka, even sa online, sa offline, kailangan mo ng ABC rule. Sino dito magaling mag-online? Yung madalas, ayan, mga onliners, di ba? Yung mga magagaling magpasali online. Or talagang nakafocus ka sa productivity mo online. That's okay kasi bagong ano na tayo ngayon eh. Bagong mundo na to. Di ba? Hindi na pwede magdodor-to-door ka lang. Di ba? Kailangan nag-innovate tayo. Sino dito naman magaling mag-offline? Yung talagang makikipag-meet ka, ganyan. Sino? Taas ang kamay. So wala na. Wala na. Wala na. Gusto nyo ngayon online na lahat? Maulan. Diyos ko, Lord. Umaarte na yung generation talaga ngayon. Grabe. Wala na talaga. Ayan. Magtaas kasi kayo. Kasi, syempre, kinakabahan ako dito pag wala nagtataas eh. Feeling ko lahat kayo onliner na. Okay naman yun. Kaya lang, guys, iba eh. May strength pa rin talaga eh. Para ngayon, tingnan mo, pwede naman naka-zoom tayo ngayon eh. Pwede naman naka-FB live ka lang eh. Bakit ano pa sila boss ng ganito? Imagine, pati sila boss, dumaan pa si boss. Di ba iba ba yung nakita mo si boss nakatayo doon ng live? Eh kung naka-online ka, hindi mo makikita kasi yung camera nakatutok lang dito eh. Hindi naman gumanon yung camera eh. Iba ba yung energy na nakita mo si boss? Lalo na kung nakapagpa-picture ka pa. Nakapagpa-picture kami nila GMPW. Wala, nakapagpa-picture kami. Meron. Bilis That's the power of doing it offline. Iba yung connection pag offline. Lalo na pag nasa harapan kang ganyan, sir. Ganyan-ganyan ako lumakas. Kasi lagi ako natatalsikan ng laway ng speaker. Sabi nung coach ko, saluhin ko lang. Wag kang mag-alala, hindi naman tumatalsik sa akin. Pero anyway, diba, eto guys, no? ABC rule. ABC, okay, may acronym po to. Pag sinabi ko acronym, A stands for advisor. Okay, B stands for bridge. And C stands for client. Okay, so ibig sabihin, yung ABC rule, okay, kahit pagbalik-baligtarin mo mundo, ito ang pinakamakapangyarihan. Kapag hindi mo to sinapuso, babagal ka. Pero pag ito sineryoso mo at dinibdib mo ng seryosohan, guys, magiging legendary ka. Maniwala ka sa akin. Kanina, nagbubuyuan sila Coach Yuki mo tsaka si Coach Ian, no? Sabi niya, ikaw na mag-intro kay Coach Jason. Sabi niya, ikaw yung master ng ABC rule eh. Ginagano ni Coach Ian si Coach Yuki mo. Pero in all reality, guys, di ba? In all fairness, si Coach Yuki nyo, pag yan nag-bridge, iba talaga. May mga types of bridging kasi na tinatawag pag bridge kayo. Etong advisor stands for your coaches, the company, sila boss. Di ba sila yung mga advisor natin? Di ba? Yung product natin, pwede natin yan. Yung bridge stands for you. Ikaw yun. Pakisabi, ako yun. Yes, okay. Yung client, yan yung prospect mo, yan yung potential partner mo na gusto mong pasalihin or presentan. Tama? Yes. Okay. Meron ba ditong hindi pa kasali? Yung hindi pa nagme-member? Ay, si Sir. Okay. So, you guys are clients. Ibig sabihin, technically, hindi pa kayo partners. So, nasa client side pa lang kayo. Yan, di ba? So, yun. Ngayon, ibig sabihin, advisor, bridge, client. So, si bridge, ito yung dapat na pinakamalupit. Kasi ikaw to eh. Ito yung sinasabi ko kaninang dapat may role ka. Diba? Kasi negosyo mo to eh. Hindi lahat guys sa negosyong to, pinapaubaya kay coach mo. Ay hindi. Kargado naman si GM, malupit yan, kaya niya yan. Diba? Ano, porque naka-LB shirt yung GM mo, kaya niya nang pasalihin yung kausap mo? Pwede, pero kulang. Kasi guys, tandaan mo, ang negosyo natin, teamwork to. Team play to. Pakisabi teamwork.
Mapa-online or offline, team play to. Hindi pwedeng skill-based ka lang. Yung, dahil magaling ka, ikaw na. Hindi. It doesn't work that way. Or sabihin na natin, pwede, pero mas effective kapag alam mo how to work as a team. Tingin mo ba, ikaw, team player ka? Yung iba parang, kailangan pala yun. Guys, this is a people business. So if you want to be successful in this business, you need to know how to work as a team. You need to know and to understand that you need to become a team player. Kasi pag hindi ka marunong, 'di ba? Ikaw yung pinaka-kinakabusitan sa grupo nyo. Ikaw yung pinaka-toxic. Diyos ko, paano ka lalago? Yung iba malungkot na. Ikaw ba yun? Guys, mag-reflect ka mamaya. Kung ikaw yun, magbago ka na. Kailangan mo magbago, ha? Hindi pwede. It doesn't work that way. Parang ganito. Di ba, may magtotropa. Ang saya ng mga magtotropa. Tapos may mga kabilang magtotropa. Tapos ang lulungkot ng magtotropa. Di ba? Parang kulang sa bitamina. Etong mga magtotropang to, ang saya, ang jolly, kulitan ng kulitan, tapos ang gaganda, ang babango, ang pupogi. Ang tanong, may tanong ako, kanino ka sasali? Diba? Sasali ka ba dun sa tropahang kulang ang bitamina? Gustuhin mo ba? Kahit nung high school, college ka, sino pinipili mong tropa? Siyempre gusto mo yung magaan kasama, yung masarap kausap. Tama, mali? So dapat, kung alam mo yun, dapat ngayon, you need to learn how to do that. Diba? So, yan yung role natin dito sa pagiging bridge. Diba? Wag lang susobra. Okay, kailangan tamang timpla lang. Tamang timpla. Okay, paano yan? Paano yan, coach? Diba si advisor, kasi tulad sabi ko kanina, diba yung GM mo or yung coach mo, minsan yun nagpe-present para sa'yo, dapat binibuild up mo yan. Pakisabi, build up. Kailangan build up. Sino dito marunong na mag-build up? Nabibuild up mo na yung mga coach mo? Parang nalulungkot naman ako sa taas ng kamay nyo. Ganun, no? Ako. Tapos malupit sa inyo, bago kayo magtaas, parang nisip. Parang di mo sure. Guys, hindi dapat. Dapat it's either binibuild up mo o hindi. Kasi, you have to master it. Pag sinabi kong kasi bakit? Ano mo bakit? Siya magpapasali ng prospect mo. Ba't hindi mo siya i-build up? Unang-una sa lahat, guys, si client, tandaan niya lagi, si client at si advisor, stranger yan. Ibig sabihin, kapatid, hindi yan talaga totally magkakilala. Ang ka-common connect niyan, ikaw. Guys, it applies to online or offline marketing or presentation. So, dahil hindi sila magkakilala, kailangan marunong ka mag-tee up or mag-build up kay client, 'di ba? Marunong, alam mo kung paano mo i-build up si advisor. Kasi subukan mo makipag-usap sa stranger, 'di ba kinakabahan ka? Pero pag na-build up sa yung stranger na kausap mo, 'di ba kahit paano medyo nagiging komportable ka? Uy, haba yun na. Parang 'di ba, for example, parang may pinakilala sa'yo. Pero bago ipakilala sa'yo, nakukwento-kwento na sa'yo. Uy, alam mo ba si ano yan? Ang sarap kasama niyan talaga. Tsaka nanlilibre yan lagi. Grabe yan talaga. Ang saya kausap niyan. Tsaka, alam mo yun, dami mong matututunan dyan. Tapos lagi yan nanlilibre. Sige. Tapos pinakilala sa'yo. So pag pinakilala sa'yo, anong initial reaction mo? Di ba parang, ay, siya yun. Uy, hello po. Parang sa isip ko siya, kailan kaya ako magpapalibre niya? Di ba? Kasi ganun tinawid sa'yo eh.
So it's always been like that. Kung paano siya itatawid sa'yo, ganun mo siya mapaperceive. Kaya yung prospect mo, kung paano mo itatawid yung advisor mo, ganun niya mapaperceive yung advisor mo. So pag binild up mo ng maganda, maganda niya mapaperceive yung mentor mo or yung coach mo. Pero pag hindi mo na build up, anong tingin niya? Meron kasi iba ganito. Coach, ito nga pala yung client ko. Presentan mo na. Ginawa mo, empleyado yung coach mo. Ito matindi. Tinawag mo pang coach. Sana sinabi mo, alipin. Presentan mo na. Oh, walang magtuturuan ha. Mag-aaway-aaway kayo. Ang point ko lang is this. You have to protect your relationship with each other. And by discussing this, you will learn how to protect each other, especially in front of your prospects. Kasi, pwede kasing subconsciously, dahil hindi mo pa alam to at hindi mo pa naiintindihan, ang galawan mo sablay. So, ngayong gabi, pag naintindihan mo to totally, dito mo maintindihan bakit kami, pag meron kaming mga prospect, bakit parang ang swabe lang? Kasi alam na namin paano i-apply. Ikaw, bakit parang, pag may prospect ka, parang, paano ba to? Parang, hirap na hirap kang itawid. Hirap na hirap kang ipakausap. Ang malupit, guys, may prospect kayo na na-experience na, ang bigat. Yung hindi nangiti. Parang yung katabi mo. Tama? Ang bigat, yung parang, yung nagpapatawa ka na, hindi pa rin nangiti, kahit ngiti lang. Hindi, may prospect na ganun. May prospect na gano'n ha, yung ang dami ko na-encounter na gano'n, yung talagang sobrang seryoso sa buhay. Yung talagang parang, ang hirap naman, ano yun ito? Hirap ko usapin. Hindi mo alam kung tama yung sinasabi mo, di ba? Kung mali. Yung, lalo na sa Zoom. Di ba pa naka-Zoom no? Ang hirap pangitin, eh, naman. Hirap talaga eh. So, guys, kaya crucial yung role mo. Crucial ang role mo. Ikaw dapat gagawa nun from your client to your advisor or to your coaches. Okay. So, simula ngayon, guys, after attending this training, you have to promise yourself, if you want to succeed in this business, if you want to earn big in this industry, you have to promise to yourself that you're gonna do whatever it takes to apply this. Kasi minsan, ginagawa mo siya, half-hearted mo siya ginagawa, or hindi mo talaga siya totally ginagawa, sayang effort mo. Ang hirap kaya mag-invite. Tapos nung naka-invite ka na, hindi mo ginawa yung best part mo para gawin to. Inasa mo sa laki ng resulta ng coach mo. Mali. Kasi, guys, trust me, kahit nakapera rin ako, hindi pa rin lahat sumasali ha. And most of the time, nakadepende siya sa build up or do sa bridging, no? Nagpapakausap sa akin. Iba na yung skills ko. Siyempre, pag nag-close deal ako, kaya kong ibigay yung buong kapangyarihan ko. Siyempre, yung skills natin sa pag-close ng deal, andun na, given na. Pero madalas, kapag hindi naging swabe yung tawid mo, sa'yo palang bad trip na eh. So pag hinarap mo sa akin, mas bad trip na. Medyo nakalamang lang tayo kasi medyo may itsura tayo. So pag umarap sa atin, medyo na ano natin, di ba? Nababalanse. Buti kung gwapo yung coach mo. Paano pag hindi? Medyo kakabahan ka. Kaya kailangan. Di ba? Nagigets niyo ba't kailangan?
kailangan mong maitawid ng maganda. So pag may client ka dyan, pagdating mo pa lang sa office, dapat nagbe-bridge ka na. Nasa parking ka pa lang. Ito guys, offline to ha. Pag pinag-usapan natin offline. Kasi di mo na magagawa sa Zoom to eh. Pagpasok mo dyan, pagbaba mo dyan, kung nag-commute ka or may kotse ka, pagbaba mo pa lang, nakita mo yung LED, binibridge mo na, nasa kotse ka pa lang. Uy, Mari, grabe, nakita mo yan? LED natin, tayo lang ang may ganyan sa buong Ortigas. Grabe, tapos ang malupit kasi sa HOF guys, sa JC, lahat tinahain na eh. Hindi ka na nga magdadala ng marketing material eh. Paglapag mo dyan, lahat na, Dingdong Dantes, lahat ng ganto, Barley, lahat ng product nandun na, ituturo mo na lang. O, di na-present mo na yung product. Tapos na eh. Ang malupit, pagpasok mo pa. Pagpasok mo, nandun din lahat ng mga siomai, lahat ng food cart, o, dyan na lahat eh. Guys, sa company namin dati, walang ganun. Magdadala ka talaga ng clear file. Andun lahat. Oh, napakaswerte nyo. Ay, natin pala. So, it goes around. That's the reason why I joined this company. It's because our bosses know how to innovate. They know how to adapt with the things that's happening in the industry right now. So, alam mo yan, they're young, bata pa sila, alam nila kung paano mag-a-adjust. Yung iba kasi pag medyo may edad na, talagang hindi na maka-adapt eh. Hindi na rin willing mag-adjust. Lalo na pag medyo bandang Quezon Ave. Sorry. Hindi. Ang sinasabi ko lang, Sorry. Hindi, naalala ko kasi. Hindi mahirap kasi sa mga marketer. Aminin nyo, mahirap kasi sa mga marketer yung wala kang materyales. Kasi ang hirap eh. Pero pag marami kang materyales, guys, ito, don't get me wrong ha. I just want you to appreciate our company. Diba? Sitting right there, if you're a newbie in this business, or kung matagal ka na, guys, I just want you to understand and appreciate all the things that you have around. Kasi saan ka makikita ang kumpanya? Pag upo mo dyan, pagkain ng siomai, produkto na kagad. Pagkain ng noodle house, produkto na kagad. Lahat ng kainin niya, produkto natin. Guys, pati inumin. Tawid ka ng konti, may asitaba, produkto pa rin natin. Hindi ko lang alam kung may K-pads dito sa dulo. Baka may nagde-demo doon. Pero alam mo yun, lahat na lang mayroon eh. So, kaya guys, napakasarap mag-bridge. Ang sarap i-build up. Pagpasok, iba kasi yung energy kapag yung frontage pa lang ng opisina, quality na eh. Yung maipagmamalaki mo talaga ng hindi pilit. Yung pag sinabi nating, di ba sa network, parang pag sinabi mong hype, hindi siya hype eh, kasi nandyan talaga eh. Di ba pag sinabi mong, may opisina talaga tayo dito sa Ortigas, di ba? Meron talaga eh. Sa atin talaga to eh. Pag sinabi mong may building nga kami sa Davao, 3 palapag eh. Building talaga natin yun eh. Hindi siya, ang pinakayo kasi sa mga marketer, yung nagsasabi ng exage. Yung hindi naman totoo, pero sinasabi. It's not gonna work. Kasi paano pag-asali na ako? Tapos hindi pala totoo yung sinabi mo. Paano yung relationship natin? Nagets na? Yes! So do not say things. Correct. Kung ano yung nandyan, i-build up mo lang. Hindi mo kailangan magdagdag bawas. Sabihin mo yung coach mo, ay grabe yung coach ko, nakabili ng spaceship yan. Grabe, ang lupit. Sa may pinakaunang spaceship sa buong industriya. No? Grabe. Kailangan ba talaga spaceship? Hindi pwedeng sports car, Mustang, o ano man lang. Hindi pa ba enough yun? Gets nyo? Hindi kailangan sobra. Hindi kailangan hindi totoo. Kailangan para sa akin, yung totoo lang. I-build up mo lang ng totoo. In fact, ang pinakamalupit na bridging, alam mo kung ano? Ano? Tanong mo ano? Ano? Yung genuine lang.
Kaya sabi nga, genuine. Genuine na. For example, nakasalubong mo si boss. Diba? Inayang ka pa, tapos kinakwentuhan ka pa. Alam mo yun, para sa ganong bilyonaryo na Diba? Karamihan ng ganyang kayaman, di mo na malalapitan. Pero sila boss, napaka-approachable. May oras pa sila minsan mag-spend time sa atin. Yung mga daan na ganon, yung mga daan ni boss na ganon, ma-appreciate mo yun. Pwede namang di na siya dumaan dito sa atin. Either way, magte-training pa rin naman tayo. Pero yung para makita natin siya sa ganyang level, na ang dami niyang ginagawa, pero ganyan siya ka-busy, pero he still managed to watch us out every now and then. Yung mga ganong bridging, genuine na yun dapat. Hindi na yun kailangan, grabe yan. Hindi laging, kailangan, alam mo ba, grabe, dami supercars niyan. Hindi lahat kailangan ganon. So yung bridging mo guys, yung bridging mo, para maitawid mo si advisor kay client, tama? Importante, di ba? Ito pinaka-powerful. Genuine. Sincere. Hindi kailangan lagi sa material. Kasi, paano pag wala pang nalabas na resulta yung coach mo? Paano ko i-build up tong coach ko? Diba? Paano mo i-build up? Kasi sabi, pag nag-bridge, sabihin lahat ng resulta. Siyempre, ako, pag build up mo ako, anong build up mo sa akin? Sige, bigyan mo example. Ayan, una muna sa lahat. Downline ko yan! Bukod doon. Ha? Macho. Ayan, downline ko din, downline. Ano pa? Ayusin nyo naman. May kasama tayo ibang grupo. Ano? Ferrari owner. O, diba? Ay, yan, coach ko, naka-Ferrari na yan. Fully paid. Ano pa? Millionaire's builder. Ano? Ha? Millionaire maker. O, ano pa? Maganda asawa. Yan. Lakasan mo. Ayan. Ano pa? Humble. Yan. So, those are the things that you can share. O, diba? Na pwede nyong i-share sa mga prospect. O. Ngayon, paano pag walang resulta pa? Hindi pa ganun kalaki yung result ng coach mo. Paano mo i-build up? Yan. As I've said, it's always kailangan yung build up mo sa kanya, yung mga good deeds niya, good stories about her or him, na ma-appreciate nung kausap mo. Alam mo bro, yan yung tumutulong sa akin kahit na late night na, sasamahan pa ako niyan para lang makapag-present kami or alam mo yon. Lagi yan nakabantay sa akin, naka-message sa akin yan. Inaalalayan ako niyan all the way. Alam mo yung ganung mga bridging lang? Kasi minsan baka mamaya, akala mo, kailangan lagi, naka-super car yung coach mo para ma-build up mo. Hindi kailangan. Gets mo? Okay, pakisabi ulit, build up. Okay, gusto ko bago matapos or pagkatapos itong training na to, bumaon sa puso at isip mo kung paano talaga yung pinaka-proper way to build up your coaches. And the company, syempre. So sabi ko nga kanina, pagpasok pa lang, maganda, kung may kotse ka, nasa kotse pa lang, binubulungan mo na. Kinakausap mo na. Pare, nakita mo yan? Ayan mo, yan yung office natin. Grabe, tingnan mo, yung mga lumalabas, ang gaganda tsaka ang gagwapo. Ganyan kami dito. Yeah. Sakayabang mo. Sakayabang, no? Pero alam mo, hindi, honestly, to tell you honestly, that's what I appreciate about dito sa office natin when I joined. Grabe, honestly, typical, office, ang gulo. Amoy tao. Hindi totoo. Punta kayo sa ibang opisina. Ganun. Pero sa office natin, pagpasok ko, ang bango. Laging pinapabanguhan tong JC office. Siyempre yung HOF, amoy siomay. Amoy siya, nandun siomay. Pero alam mo, pagpasok ko sa JC, ang bango. Napaka-fresh. Tapos yung mga distributor, napaka-fresh. Di ba? Napaka-fresh. Di ba? Taas nga yung kamay ng fresh. Ay, yung iba po. Paano po yung iba?
Sige, sige, baka hindi mo lang naabutan yung, di mo nasabayan yung tanong ko. Ulitin ko po. Ayan. Sino po dito yung feeling mo fresh ka, taas kamay? Ayan. Grabe si Kuya di ba? So, alam mo yun, kaya ako, natuwa ako, kahit ako, mamaya i-discuss ko yun, pang last topic ko yun. Pero, solid yun. Tinuturo din nila boss yun sa amin bilang mga GMs, no? Pero, eto, ang ganda nito kasi, hindi kasi lahat kayang bumili ng LV kagad, di ba? Pero importante, kung bilang bridge, kailangan maitawid mo. Di ba? So, pagpasok nyo, sa totoo lang, yung iba, eto po, baka hindi mo na-appreciate to. Kasi gagaling ka mag-bridge pag appreciative ka. Diba? Totoo yun. Gagaling kang mag-bridge kapag appreciative ka. Kapag mareklamo ka, kapag mapanilip ka, kapag lahat lang ng mali at kulang yung nakikita mo, hindi ka gagaling mag-bridge. Bakit? Kasi ang pangit ng tingin mo eh. Lahat ng mali at saka wala, yun yung nakikita mo. Hindi mo nakikita yung mga magaganda. Siguro if there's one thing na talagang na master ko sa buhay ko, that's why I became successful in this business, is to see good things and beautiful things dun sa araw-araw. Pasok ka dito, alam mo yun, simpleng makita mo na ang ganda nung mga booth natin na nandyan na may bumibili, may nagbebenta dyan, may laging bibili ka na lang. Dati kasi guys, yung office namin, honestly, wala namang pagkain sa loob. Tama! Hindi po, I've been to other companies na, 2 companies na po yung pinagdaanan ko. Yung first company namin, sa Ortigas din to guys, sa Ortigas din. First company namin, pinagsamahan namin ni Janet, no? Nakakabaliw yung gastos. Bakit? Tanong mo bakit? Guys, yung office namin na second floor. Tapos, pagbaba mo, syempre, second floor, ganito lang, maliit pa dito, walang kainan. Walang kainan, syempre, office lang. So, pagpasok mo, receptionist, registration, seminar room na maliit, tapos, puha ka ng product doon sa sulok. Tapos yun na. Ito malupit. Dahil walang kainan, para siyang isang commercial building na may mga establishments. Siyempre, may dental clinic sa kabila. Sa baba, alam mo na meron sa baba, may mga kainan sa baba. Kaya lang, alam mo kung ano? Chinese restaurants. Ang mahal. Old Spaghetti House. Grabe. Pangbagong member. So, alam mo yung, minsan wala na akong choice. Kundi, syempre, nagsisimula pa lang ako, wala pa akong budget, di ba? Ang hirap. Kasi, wala akong mapuntahang murang pagkain. Syempre, may guest ka, minsan papakainin mo. Nakakahiya naman kung di mo aalokin, kakain ka. Tama, mali? Diba? So, ang mahal. So, dami ko nag-quit na member dahil sa ganung senaryo. Alam mo yung nagulat na lang sila ang gastos na nila. Ang malupit, hindi lang sa pamasahe, lalo na sa pagkain. Kasi yung paisa-isang, every night pa kami sa office nun. So, ang mahal. Guys, kaya ako kinukwento to, kasi pagbaba mo dyan sa baba natin, hindi ka na magugutom. At hindi ka rin malalagasan ng pera. Magkano yung isang noodle, 35. Oh. Magkano yung isang somay? 40? 40? Ba't iba-iba kayo ng presyo? Iba-iba kumpanya ba yan? O basta less than 50. Depende sa flavor. Pero can you imagine na lalo na pag tight ang budget mo sa marketer,
Hindi ka mamumroblema na may guest ka. Yes. Kaya ang ganda lang nung idea na may mga food tayo dyan. Yun pa lang. Kung ako na-appreciate mo yon, dun pa lang pay-in na dapat yung kausap ko eh. Diba? Kung na-appreciate mo yon. Kung hindi, that's the advantage. Kasi marami na po akong pinagdaanan. Marami na akong, di naman marami, dalawa. Pero sa mga pinagdaanan kong companies, doon ko mas lalong na-appreciate yung company natin. Kasi wala kaming ganyan eh. Tayo ngayon, kaya nga yung mga member ko tuwan-tuwa paglipat dito eh. Kasi di na sila nagugutom. Iba yung energy pag di ka gutom eh. Di agree? Tignan mo nga katabi mo kung gutom. Di naman. Yung mga gutom, mag-take out, kumuha kayong pagkain doon. Ayoko ng gutom sa training room. Hindi mo ma-absorb. Di ba yayaman ka na sana, kaya lang inintindi mo yung laman ng tiyan mo. Gets no? Di ba? So, ang sarap kasi yung senses natin, yun daw yung pinaka-factor para makapagpasali ka. Ano yung senses? Yung 5 senses? Ano yung 5 senses? Sense of sight, sense of smell, sense of touch, sense of hearing. Lahat, pagpasok mo, nandyan na. Sense of sight, mabubulag sila sa LED wall natin. Alam mo yung gabi na, mukha pa rin tanghali eh. Kaya pagpasok, saan ako? Tama. Sense of sight. Ang ganda ng fasad natin. Puro supercars pa. Saan ka makakakitang kumpanya? Sobrang daming supercars, pero sa distributor yung mga supercars, hindi sa owner. Ferrari sa distributor, hindi sa company owner lang. Sa ibang company, naka-Ferrari, pero company owner yun eh. Pero ilan ang naka-Ferrari dito sa atin? Diba? GM Ran. Diba? Tapos ngayon si GM Ken, kakalabas ng ODRA. Diba? GM Dayan. Alam mo yung pag nakakompleto yung lineup sa harap, parang kala mo mga Avengers eh. Hindi totoo. Kaya lang, kung hindi mo na-appreciate yun, dadaanan mo lang yung Ferrari. Imagine mo may client ka, hindi mo na-maximize yung sobrang mahal na kotse dun sa harapan. Dati nga, second hand lang yung kotse ko. Umiiyak yung mga prospect pag sumakay. Sa sobrang lakas ng bridging. Sobrang na-appreciate nila. Yung Z3 ko na luma, BMW Z3, that's my first car in the industry. Top down po na BMW Z3 na 1998 model. I was 23 that time. Yun ang first car ko sa industry. Alam mo yung second hand, 1998 model, ang bridging lang namin, grabe, BMW. Sinabi ko bang brand new? Diba? Kailangan ba sabihin second hand dyan? Diba? Hindi naman lang sabihin yun. Diba? Ang importante, BMW, tsaka gwapo yung may-ari. Grabe guys, sa totoo lang, yung totoo, kaya lagi ko nare-remind yung mga members ko, dapat nakikita niyo yun. Kasi pag hindi nyo nakita yun, ikaw ang nawawalan. Bakit? Kasi ano to, si GM hindi ko ituturo yung Ferrari niya. Hindi, dapat ituro mo bakit resulta ng House of Franchise yun. Pag nakita mo yung Ferrari ko, turo mo. Diba? Turo mo lang, i-build up mo lang. Pare, alam mo ba yan, no? Kita mo yung mga supercars dyan, yung mga sports car. Lahat yan, bro, resulta ng House of Franchise yan. Lahat yan, resulta ng negosyo natin yan. Pare, sa ka makakita negosyo, kayang bumili ng Ferrari. Uy! Guys, trust me, hindi lahat ng mga company sa labas, may ganyang kapangyarihan na may supercar sa harapan ng opisina. Ito matindi. Dito lang ako sa franchise nakakita na yung mga GM halos lahat kargado.
Yung pag naglakad, kala mo yung LB store naglalakad. Parang ganun. Diba? Simula ulo hanggang paa naka-LB. Diba? So, alam mo yung pag hindi mo nakita, hindi mo nagamit yun. Hindi mo na-maximize yun. Kasi hindi mo na-appreciate. Lalo na pag matagal mo nang kasama. Diba? Minsan, diba yung coach mo, pag matagal mo na kasama, kabiruan mo na eh. Kalokohan mo na eh. Hindi mo na ngayon nabibuild up ng tama. Bakit? Pamilyar ka na eh. Uy. Tama. Tama. Diba? So, kailangan, babantayan mo yun. Diba? So, si boss, pag nakita mo, balo na balo ka. Tama, mali? Isipin mo, ganun ka sa coach mo. Imaginein mo, pagtingin mo sa coach mo dumating, parang si Boss Joy dumating. Tsaka parang si Boss Carl. Paano ka magre-react? Dapat ganun. Hindi na may ay, siya. Coach lang naman pala yung dumating. Tapos siya pagpe-presentin mo. Ano karga niyan? Di ba wala? Nagigets siya? Yes! Yung pakisabi excitement. Excitement! Yung excitement kasi guys, kailangan yung sinasabi mo, sa actions mo, sumasabay. Parang ganito, sabi mo, yayaman tayo. Paano mo sasabihin yung yayaman tayo? Kikita tayo malaki. Kikita tayo malaki. Ganon? Di ba? Yun ang madalas common mistake ng mga marketers. Ang ganda ng sinasabi mo, putya yung mood mo wala. Para ka may mens lagi. Para kang K-pads, wala kang energy booster. Dapat, pag sinabi mong maganda yung sinasabi mo, maganda rin yung energy mo. Kaya it's very important that every time you go to the office, hindi ka problemado. Ako bawal sa akin, sa grupo ko, bawal ang problemado. Kasi pag problemado ka, sa bahay ka muna. Kasi yung energy contagious yan eh. Diba, sir? Ano, kamusta? Okay ka pa ba dyan? Okay ba? Diba? Nakakahawa yan eh. Diba? Dahil nakakahawa yung energy. Tignan mo, mamaya, hirap makatulog. Mahirapan ka talaga makatulog. Kasi lumilinaw sa yung vision mo eh. Ganun pala. Ang dami ko palang kailangang ayusin. Dahil lumilinaw, nagkakaroon ng klarong solusyon yung paglakas ng negosyo mo, ang hirap matulog. Kaya ko pala magka-Ferrari basta inayos ko yung ABC rule ko. Dapat pala ganun. Oh. So, guys, yung kalungkutan, nakakahawa din. Kapag wala kang energy, nakakahawa din. Kaya, yan. Diyan mo kasi makikita yung mga hindi nagbabarley. Kulang ka sa kislap. Sa kislap ng bumbilya. Wala kang liwanag. Hindi ka nagbabarley. Dapat sinasabay mo lahat yan. K-Pads, barley, Omnipit, Luta, lahat. Oh. Iba, wala pa daw pambili. Kaya hindi. Nagigets na po? Pag kinumbine mo ngayon lahat ng tinuturo ko ngayon, dyan ka magiging legendary. Subukan mo, pagpasok sa office, ikaw pinaka-energetic. Nasubukan mo na ba sa workplace mo yon? Sino yung mga nag-work? Taas ang kamay. Yung pagpasok mo sa work, di ba? Yung hi, good morning, hello, sir. Hi, hello, hi. Kamusta? Hi. Oh, ikaw na ikaw. Grabe, tama. Hi, sir. Kamusta? Uy, pare, dito ka na pala. Ano na? Oh, balita. Diba? Subukan mo
ba ikaw yung pinakaganon dito sa House of Franchise? Tingnan ko pag di kayo umaman. Hindi yung pagpasok mo dyan, kasama mo pa, uy, dami nila, dito tayo. Dito, masulok. Tayo tayo sa sulok. Anong energy ng prospect mo? Ay, hindi naman prospect up. Sana naman. Guest member ko naman. Anong pakiramdam ng member mo? Tinago mo. Ano ba to? May kalokohan ba to dito? Kaya I always tell my members to roam around, talk to people, meet other franchisees, get to meet each others. Bakit? Magkakakampi tayo. Yes! Kasi for example, guys, may guest ako. For example, may guest ka. Pagpasok mo, pinagbuksan ka pa ni Kuya Guard. Dahil lagi mong iniitian si Kuya Guard. Diba? Hi, Kuya. Monday, hi, Kuya. Tuesday, hi, Kuya. Wednesday, hi, Kuya. Ako ulit. Diba? Kahit wala kang Ferrari dyan, matatandaan ka niya. Eh, pagpasok mo, di mo binabati kasi ang dami mong problema sa buhay. Pagpasok mo, dire-diretso ka, pinagbuksan ka pa naman. Di ka malang nag-thank you. Diba? Di ka malang, good morning, Kuya. How's your life? Ganon. Siguro, magulat si Kuya mamaya. Ang dami bumabati sa kanya. Ba't ang dami pumapansin sa akin? Di ba? Hindi, honestly, ako na yung nahihiya eh. Imagine mo, dalawa pa silang pag nagsabay pa, dalawa sabay pa eh. Parang alam mo, nahihiya na ako eh. Parang, feeling boss Joy. Hi, Kuya. Ano ba nang bati mo? Dahil bati ka ng bati, ito matindi. Pag may guest ka na, may dala ka na. Di ka makarelate kasi wala kang guest. Di mo pa na-experience. Dadagukan talaga kita eh. May guest ka na. Kasama mo na yung guest mo, di ba? Kasama mo na yung guest mo. Ang malupit. Siyempre, sino unang bubungad? Si Kuya Guard. Pagbukas ni Kuya Guard. Buti kung pagbuksan ka. Kung di ka pinagbuksan. Okay lang naman. Hindi ka pagbuksan. Pero hindi ba plus factor yung pinagbuksan ka? Pangalawa, hindi ba plus factor yung pinagbuksan ka na, good morningan ka pa? Good morning, Mama Del. Welcome to our office. Energy contagious yan eh. Guys, gusto mo yumaman? Kung anong nilalabas mong energy, yan ang bumabalik sa'yo. Kaya sumukan mong sumimangot buong training ko. Maniwala ka sa akin. Babalik sa'yo yan magbuong gabi. Gusto mong yumaman, malungkot ka. Hindi. Hindi talaga eh. Wala akong pakialam kahit anong problema mo. Pag wala kang binago sa sarili mo, hindi ka lulupit dito. Diba? How can you influence other people to do the same business that you're doing if they don't see a good vibe sa'yo? Hindi nila nakikitang masaya ka, masigla ka, excited ka sa ginagawa mo. Para ka nagbebenta sa punerarya, ganun ang negosyo mo. Ang ganda ng barley natin, pero yung energy mo pang punerarya. Paano? Hindi. Yung totoo, it doesn't reflect. Grabe, imagine mo may car incentive pa tayo. Si RC, kaya ba i-connect? Diba? Imagine mo may car incentive. Saan ka makikita ang kumpanya na mamimigay ng kotse? Uy! Grabe! Travel kasi, pwede. Pero, iba yung kotse.
Lahat naman halos ng kumpanya nagpapatravel. Ako nga, nagpatravel last week eh. Punta kaming Hong Kong, nilibre ko yung ibang member niya. Oh. Madali mag-travel. Pero hindi sa Europe. Tsaka hindi yung mayat-maya. Diba? Hindi kasi na madali ginagawa ng boss. Pero sa akin lang kasi guys, hindi lahat ng kumpanya willing magbigay ng sasakyan sa distributor. Ang malupit, pati monthly mo, wala kang babayaran. Yung iba kasi pang front lang eh, yung down lang. Tapos bahala ka nang mamatay sa monthly mo. Eh sila boss, pati monthly mo, may i-hit ka lang, sagot na ng company. Eh hindi mo na bridge. Eh hindi mo na build up. Kulang ka sa kwento. Kasi lagi ka malungkot. Kulang ka sa daldal. Sabi mo nga katabi, daldal tayo. Daldal tayo. Oo, daldalan nyo. Magdaldalan kayo. Yan. I feel the energy. Come on. Diba? Nagdadaldalan na kayo. Magdaldalan kayo. Yan. Kasi, minsan kulang ka sa kwento eh. Guys, for all you know, may isang keyword ka lang sana na sinabi na hindi mo nabanggit, kaya hindi sumali. Eh kung medyo in-stretch mo yung kadaldalan mo ng konti, wag lang sobra. Alam mo naman, pag-irritating na eh. Yung saktong swabing daldal ba? Like, for example, kahapon, it also applies to ABC rule eh. Kasi ABC rule needs excitement. Kahapon, I'm with one of my property manager. Taray. Yeah, I have a property in the... Then may binili kasi akong property. And then yung property na to, like 4 years ago na, ang taas na ng tinaas ng valley niya. Tapos tabing dagat to. Oh, tapos nung nagkita kami, tinanong niya ako, kinamusta ko lang din, namusta ko na yung property, ganyan. Tapos syempre, nalukan niya ako ng Tapos ang dami niyang kwento. Grabe, ang daming kwento. Tapos, alam mo yung, hindi mo naman tinatanong, pero ang dami niyang kwento. Nakaranas ka na ng ganong kausap? Ganon. Pero alam mo yung ako, uwing-uwi na ako kasi birthday ni RC kahapon. Batiin nyo naman happy birthday si RC. Ayan na. Mayayain niya, pasensyahan nyo na. Diba? Imagine mo, birthday ni RC kahapon. Gusto ko na umuwi. Pero ang dami niyang kwento. Alam mo yun? Ang dami niyang kwento. Siguro hanggang nakadalawang oras na kami. Pero alam mo yung ganun yung, sabi ko, ang lupit nito pag naging leader ko to. Oh! Hindi. Sorry, hindi ko na siya prospect. Pay in na siya. Ano ako, walang skill? Hello? Para sa Pag ako naglabas ng pera, hindi pwedeng walang babalik. Alam ka naman ako lang naglabas. Ito malupit. Kasi yung kwento. Yes! Ay, saka na lang. Hindi. Ito, share ko sa lahat, ha. Strategy to. Share ko ba to? Nakalive pa naman ako. Hindi, kasi, di ba, product natin, barley? Umiinom pala siya ng barley. Doon kami nagkakwentuhan about barley. Hello! Baka nakafollow siya eh. Eto matindi, guys. Umiinom pala siya ng barley kasi gustong-gusto niya yung barley for her parents. Sobrang gustong-gusto niya mabigyan. Love na love niya yung parents niya. Lahat na ikakalakas ng parents niya, ikakahaba ng buhay ng parents niya, ibibigay niya talaga. Kaya she's working so hard to provide for the family and for her parents. Lahat ng supplements, lahat na makita niya magandang supplements, bibili niya sa mga parents niya. Ito malupit, guys. Grabe yung bultong produktong binibili niya sa parents niya. Barley.
Di ko na lang babanggitin. Pero grabe, hindi daw mainom ng parents niya. Ito malupit. Siya, gusto niya rin magpa-sexy. Kaya pinipilit niyang inumin yung barley niya. Sabi ko, gaano katagal mo nang iniinom yan? Sabi niya, mga 4 years na. 4 years mo nang tinatsaga yan. Sabi niya, pag inom ko, alam mo yung para kang bata, pag uminom ka ng vitamins dada, yung gaganong ka pa. Tapos maganon ka. Ganon. Ang lupit. Sabi, makinukwento yun, na-excite ako. Woo! Kasi ang sarap ng barley natin eh. Sabi ko, ganyan yung barley nyo. For 4 years. Para lang sumeksi ka, tsaka maging healthy yung parents mo. Ba't ka nagtitiis? Of course. Kasi totoo, pinakita ko ngayon sa akin, paano natin ininom yung barley natin? Sabi ko, ginagawa nga namin yung dyan sa baba. Latte. Paano mo gagawing latte yan kung pangit yung lasa? Ang dugyot nun. Kaya grabe, excited na ako matikman mo talaga yung barley namin. So, ba't ka ba kinuwento yun? Excitement. People like excited people also. They want to talk to people na gusto kong makasama sa negosyo to. That's the vibe that you want. Tingnan mo ngayon katabi mo gusto makasama sa negosyo. Gusto mo ba? Tingin mo ba? Pag yan ba nag-present sa'yo, sasama ka? Sasali ka ba sa kanya? parang ano kayo dyan, ha? Nagmamaasiman kayo, ha? Di ba? Gusto mo bang dapat ganun? Whenever you talk to someone, ganun dapat lagi yung vibe mo. Hindi ka pwede yung parang napipilitan ka lang i-present. Di ba yung? Di ba? Hindi pwede. Kaya minsan nahihirapan kayo magpa-join. Kasi na-hard sellan sila sa'yo. Kasi ang ganda ng sinasabi mo, pero hindi sumasabay yung energy mo. Yung facial reaction mo hindi sumasabay. Kaya ako sinasabi dito guys, kasi ang dami ko nakikitang facial reaction nyo. So nakikita ko yung mga gutom, nakikita ko yung mga hindi nakapag-barley, nakikita ko yung mga maraming utang, tsaka nakikita ko yung mga kulang sa tulog. Pero nakikita ko rin kung sino yung excited. Diba? Oh. Hi. Are you learning? Uubusin ko silang lahat. Lahat ng pangit na lasang barley. Pumanda kayo sa amin! Na-excite ako eh. Sabi ko, dami nyo pa naman. Nagtsaga sa pangit na lasang barley. Kaya tuloy iba sabi, ba't ang mahal ng barley nyo? Ngayon, alam ko na. Ba't mura yung sayo? Diba? Ang pangit ng lasa. Sabi nga ni boss, diba? Magkaiba yung lasa ng, diba, kuwari, sino umiinom dito? Anong alak. Gatas pala. Alak! Whiskey, JD. Jack Daniels, diba? Siyempre pag whiskey, diba, iba yung Jack Daniels, iba yung MP. Siyempre, di ba? Magkaiba yung lasa nung MP. Tsaka nung Jack. Kaya mas mahal yung Jack. Siyempre, di ba? Alam ka naman mag-expect ka, gawin mo 1,000 yung MP. Tama, mali?
Oh, 'di ba? So, ganun lang yung barley natin, guys. Pag may nagtanong sa iyo, bakit parang yung ibang barley mura lang? Tikman mo. Ganun dapat ang conviction. Tignan mo kasi. Magkaiba yung quality ng Blue Label saka Emperador. Ay, sorry. Baka man. Naka-live pala. Diba? Pero, nagigets. You cannot compare the level. So, okay. So, guys, nagigets nyo ba? Basically, you need to be excited when you're doing this. Hindi pwedeng nagbe-bridge ka tapos malungkot ka. Hindi rin pwede. Alam mo ba, yung coach ko, ang bait nun. Tapos maalaga talaga yun. Oo, grabe yung coach ko talaga. Hindi ko talaga makakalimutan yung taong yan kapag talaga. Ang pangit, di ba? Parang nawala na. Parang yung coach mo sumalangit na. Dapat hindi. Grabe, pag nakilala mo yung coach ko. Alam mo ba, grabe, pag yun, ay, kaya kailangan makapagpa-picture tayo kapag namit natin yung coach ko. Para whatever happens, meron kang picture. Kasi hindi ko alam kung sasali ka eh. Pero, ang importante, pag uwi mo ng bahay, may bihira nakakapagpa-picture. Pag nakamayan ka nun, grabe. Yung swerte sa kamay mo. Excited ako eh. Yan. Kamay lang, nadamay lahat eh. No? yung something like that. Guys, ang lamang natin dito, honestly, isa sa mga lamang ng mga taga-house of franchise, alam nyo ka, no? Marunong magbihis yung mga GM nyo. Totoo. At talagang willing talagang, alam mo yon, sayang kasi pag hindi nyo na-appreciate yun. Ito malupit, hindi mo inaaral yung mga brand na suot nila or namin. 'Di ba? For example, sabihin mo na, dapat aware ka. Kasi minsan, ang mahal, si Boss Joe, imagine mo yung sapatos niya, kalahating milyon. Yung Air Dior ba yun? O, basta hindi ko kasi alam. Ang mahal nun. Hindi mo alam. Akala mo, normal na Nike shoes lang. Hindi mo ngayon ma-bridge. Hindi mo alam, kalahating milyon na yun. Oh, ha? Huwag na yun sa akin, baka sabihin nyo, yabang ko yun. Oo. Na, yung 400,000 na jacket ko. Kakabili ko lang, no? Baka sabihin nyo, yung jacket na lang na iba, huwag na yun sa akin. Huwag natin. Oo, limited. Huwag yun. Hindi nyo alam. Diba? Eh, hindi mo alam. Diba? Alam mo yung dumaan. For example, GM, dumaan. Eh, hindi mo alam. Hindi mo na ito. Alam mo ba yung jacket pa lang, 100,000 na. Hindi mo alam eh. Ang malupit, dahil wala ka rin paki. Nasa bridging yun. Kasi sa kamaki, JMK na lang, LB jacket, tingnan mo. Oh, tingnan mo. Tingnan mo, LB jacket pa lang, oh. Iba pa yung relo niyan. Siyempre, hindi mo nakikita yung panloob niyan, pero lupit yung panloob niyan. Ay, hindi, sa baba. Diba? Sila GMK, si GM Ran, pagdating dito, LB jacket talaga, olyo ka. Minsan, Dior, grabe. T-shirt, LB, alam mo pa magkano isang t-shirt ng LB? 50,000 minimum. Isang t-shirt, 50,000. Gusto mo ba, ka-partner mo ba yon? Yung kayang bumili ng t-shirt, 50,000 isa? Para ngayon nyo lang nalalaman itong mga bagay na to.
Diba? Pag hindi mo alam, hindi mo mabibuild up. Alam mo ba magkano yung price ng mga Ferrari sa harapan? Aba, alamin nyo. Ako pa problema doon. Ako na nga nagtuturo dito. Ako pa alamin nyo. Basta alam ko yung sa akin, 20 million yun. Fully paid. Diba? Yun yung sa akin. Diba? So, kayo na bahalang mag-alam kung magkano yung sa iba. Diba? Yung mga kotse nila, boss. Yung pista. Yung, ano yung isa? Yung Lamborghini ni boss. Yung pinaka high-end na Huracan. STO. Grabe yung STO nila, boss. Magkano yun? Mga 40 to 45 million yun. Eh, hindi mo... Guys, eto pinakamali. Eto, baka ikaw to, ha? Sorry. Tingnan mo maigi. Notice na. Sige. Natin naman lang. Sabi ko kasi, bibilisan ko lang. Nag-e-enjoy na naman ako. Tingnan mo, ha? One time, dala ko yung GTR ko. Kasama ko si Coach Odi niya, nakamustang. Punta kaming Converge. Coach Odi, kaway ka naman. Iyon, no? Si Coach Odi niyo, kasama ko yan, papunta kami ng Converge sa may kasi taga-Converge yan eh. So, namumrospect kami sa Converge sa may Santa Rosa, Laguna, years back pa, matagal na. Wala pa kami dito. Ang malapit, pagpunta namin doon, di tambay kami 7-Eleven. Baba kami baba ako sa GTR, baba siya sa Mustang. Tapos, syempre, yung pinagparkingan namin, medyo payabang. Nandun sa daan. Sa tabi ng daan. Sa entrance ng mga employees. Para medyo tayo. Payabang. Nagmo-market nga tayo eh. Alam ko, itago ko yung kotse namin. Gusto namin ng pera. So, nagano kami, park kami doon, tambay lang kami doon, punta kami 7-Eleven. Tapos kain na kami, kita yung kotse. Eto malapit, dumating yung mga empleyado, dumating yung mga call center agents. Pagdating mga call center agents, grabe, baliw na baliw sila, may dalawang sports car sa harap. Eto malapit, grabe, baliw na baliw sila sa Mustang. Sabi ng ganda, Ferrari yata ito eh. Sabi, ganda nito. Alam mo, tinuturo sa kanya. Sabi ko, sana bro, nag-Mustang na lang ako. Ayaw mo yun? Baliw din eh. Alam mo yun? Nakatipid pa si Coach Odi. Di ba imagine mo yung Mustang naging Ferrari? Nakatipid siya ng mga 18 million pesos. Nagigets nyo? Yes! Alamin nyo. Kasi nandyan na siya eh. Parte na ng negosyo natin yan. Leverage ka na. Ang ginagawa ko dati, nung wala akong sasakyan, turo lang ako ng turo. Uy, alam mo ba yun, sir? Sasakyan ng kotse na ang ganda. 2 milyon yan. Grabe. Gusto ko rin yan. Lalo na sa aming mga lalaki. Tama ba, mga boys? Yes! Sino gusto sports car, mga boys? Diba? Sino ba namang ayaw? Kaya pag lalaki yung prospect mo, dun mo baliwin sa sports car. Huwag sa gluta. Minsan baliw din kayo eh. Yung pinambabaliw nyo, kipad sa mga lalaki. Pina-product testing, strength test mo pa. Strength test. Kipad, let's go. Mali yung ABC rule eh. Doon ka sa harap, doon mo kausapin. Guys, iba yung subconscious mindset namin pag katabi namin mga supercar tsaka sports team. Diyos ko Lord, nangangarap na kami noon. Hindi lang namin pinapahalata, pero nangangarap na kami noon. Aminin nyo? Yes! Sino ba namang may ayaw? Diba? Pangit nga, gumagawa pa pag naka-sports car eh. Siyempre. Diba? So, ganun siya. So, alam niyo yung ganung sistema. Gets no? Yes! Pag product, siyempre, pakilala mo ang ABC rule mo. Diba? Kuwari, babae dala mo. Pakilala mo rin sa mga magagandang babae nandito sa office, tapos mga kapartners mo, yung sa mga influencers na nandito. Pag nandito yung mga celebrity, i-bridge mo talaga, pari yan.
Si Boyto, hindi yan endorser, bro. Si Boyto, ano yan? Franchisee natin yan, bro. Ganyan kalupit dito. Yung mga celebrity, bro, hindi sila nagpapabayad para maging endorser. Pare, nagiging franchisee talaga sila. Eh, wala kang pake. Dire-diretso ka lang maglakad. Diba? Wala kang pake. Wala kang pakialam. Sino nawalan? Ikaw. Kaya always do the bridging. Kung paano natin binibridge si boss. Boss Joe. Kasi nakikita ko yung behavior nyo pag dumadating sila, boss. Nag-iibangan nyo kay lahat eh. Uy, grabe si boss! Boss! Grabe, boss! Ang lupit nyo. Pag dumating mo yung coach mo, ay, si coach. Pare, ano nga ulit yun? Subukan mo ganun ka rin sa coach mo. Kami dati nagro-roleplay talaga kami. As in. Di ba pagkatapos ko sa bridge, pare, grabe. Pag ito dumating, may picture na kami, syempre. Pare, tingnan mo. Pag yan dumating, pare, kailangan makausap mo to. Huwag kang uuwi, bro, nang hindi mo na-meet to. Kasi ito ngayon nagtuturo sa amin. Ito nagtuturo ng diskarte. Paano kami magsi 6 digits per week? Paano kami magkaka-sports car, bro? Ito nagtuturo sa amin. Ganun. Tapos pag dumating, pare, andyan. Yung narinig mo yung makina, yung alam mo yung tunog nun eh. Kunwari, yung Dodge ni Coach Sia, alam mo yung tunog eh. Iba eh. Payabang eh. Iba yung tunog eh. Kasi yung mga sports car, so, iba-iba tunog niyan eh. Pag isa coach mo, iba din yung tunog. Pag narinig mo, ano? Ano ba gusto niyo mangyari sa akin dito? Speaker na ako. Gusto niyo pa ako maging rapper. Sumasayaw na ka ako eh. Ano, kalimutan ko tuloy na tapos dito. Narinig mo na yung tunog. Pare, grabe, nandyan na. Narinig mo yung tunog. Ganyan. Alam mo yung nakakita ka ng cute na bata, yung gusto. Ganon ka ka-excited. Pare, grabe. Wait lang, bro. Diyan ka lang. Pare, pupuntahan ko lang. Tatanong ko baka pwede tayo magpa-picture, saka pwede kitang pakilala mamaya. Bro, pag kinausap ka, bro, i-absorb mo lahat. Siyempre, iwana mo. Punta ka dun. Transparent yung din nakikita niya. Ikaw ngayon, in action ka lang. Kasi nakatingin siya eh. Siyempre, wag kang bibitaw. Andun yung role mo eh. So, pagpasok mo ngayon, di ba? Siyempre, abangan mo si coach. Abangan mo, di ba? Abangan mo. Pagbaba ni coach mo, alalayan mo yung pintuan. Non-verbal edification. May verbal kasi yung pagbe-bridge ng resulta. Pagbe-bridge mo sa coach mo, verbally, that's verbal edification. Or verbal bridging. May tinatawag tayong non-verbal. Pag sinabi mong non-verbal, ito yung mas powerful sa verbal. Kasi yung sinasabi ko kanina, ang ganda na sinasabi mo, hindi sumasabay action mo. Sinabi mo malupit, pero wala kang pakialam. May ganun ba? Ang lupit niyan, pero hayaan mo siya. Parang ganun eh. Pag sinabi mo malupit, itrata mong malupit. Guys, tandaan mo, hindi yun para sa amin. Hindi mo siya ginagawa para sa amin. Maniwala ka sa akin. Para yan sa negosyo mo at sa prospect. Okay, pagpasok niya, di ba? Kuwari, lalo na pag naka-sports car, dumating, may prospect ka. Ako, ito, technique ko. Ito, advice ko. Kung ako lang, nagsisimula, kagaya mo, wala ka sports car, wala akong kotse, gusto kong magkaroon, ipapakita ko talaga sa kanya kung paano ko bubuksan yung pintuan ng sports car. Kung paano ko talaga aalalayan yung coach ko habang binubuksan niya. Kasi minsan ang hirap magbukas ng sports car, lalo na pag medyo magkadikit eh. Tama.
Pagbukas namin, alalay talaga kami. Eh, syempre, maalalay naman sila kuya. Pero, alam mo yung, may extra, ano ka? Coach, hello, good morning. Coach, ako na. Diba, coach, ako na. Coach, may gamit ka ba dyan? May dadaling ka ba? Tapos, ang pangit kasi, tingnan nyo to guys, ito yung pinaka-golden rule. Lalo na pag nakikita ng prospect nyo yung coach nyo. Siyempre, siya magpe-present. Siya magko-close. Nung guest mo. Siyempre, minsan siya may dala lahat. Lalo na kung wala kayo sa office. Kung sa probinsya kayo o sa ibang lugar kayo. Minsan, siyempre, sa sobrang pagmamahal ng coach mo sa'yo, siya lahat may dala, pati projector. Alam mo yung pagbaba niya ng kotse, di ba? Lahat, dala niya. Pati projector. Bro, saan tayo? Saan tayo? Dito ba? Dito ba? Diba? Alala! Diba? Sabi mo malupit eh. Ang lupit palang kargador nung apply. Sinabi mo malupit, di nyo mala tinulungan. Di ba, wala kang pake. Tulungan mo. Yun yung non-verbal edification. Para mong pinagbuhat ng projector si boss. Kailan mo nakita nagbubuhat ng gamit si boss? Di ba never? Ang dami niyang guard eh. Oh, ba't yung mga GM nyo ba may guard? Iba lang. Hindi kami lahat. Paano yung coach mo? Wala. May dalang projector. Ang gagawin mo? May daming dalang package para sa'yo. Diba? Hindi na lalaki pa naman ng package natin. Saan ko dadalhin to? Minsan wala rin kayo pakialam. May hinahayaan nyo magbuhat yung mga coaches nyo. Tulungan nyo. Hindi mo na build up yung coach mo sa simpleng ganon. Kaya mo naman na eh. Kaya mo namang mag-purchase. Kaya mo namang bumili. Kaya mo namang Especially for boys, no? Ako honestly dati, kaya ako sinasabi to guys. Alam nyo kung bakit? First time na apply sa akin to, nung coach ko dati, apply ko. In-apply niya yun dati, bago ko. Pero kasali na ako. Doon ka wag bibitaw, ha? Minsan kasi sa prospect ka lang nag-i-ABC. Mali. Pati sa member nag-i-ABC ka. Huwag kang bibitaw. Hindi, napasali ko na eh. Okay na. Hindi. Pagkasali na siya, tuloy ka lang. Lahat ng mag-build up mo, i-build up mo. Bakit? Excitement niya yun eh. Kunwari, niyaya siya. Imagine mo, niyaya ka ni boss. Tapos hindi mo na build up. Niyaya yung member mo ni boss, tapos hindi mo na build up. Sayang. Dapat special yun sa ating lahat. Para naging normal, hindi pwede. Kasi hindi talaga siya normal eh. Kaya kahit ako, pag nayayaya ako ni boss, grabe, kinukwento ko talaga yun sa mga leader ko. Iba yun eh. Lalo na nung nayaya ako ni boss, one-on-one sa Manila House. Feeling ko, chicks ako eh. Alam mo yun, dalawang ano yan. Tapos lagyan pa akong pagkain ni boss. Try mo to. Grabe. Para akong chicks. Sabi ko, grabe naman si boss. Naman, boss. Tara. Isda, 1,000. Tan lang. Grabe. Kaya ninamnam ko talaga. Tara. Diba? Grabe. Guys, iba yung pag-appreciative ka talaga. Hindi. Kailangan ilibre ako ni boss. Hindi, dapat naman talaga. Mali yun. Kunwari sa coach mo, diba? Ito, minsan ABC rule to. Sino dito minsan nakikisakay ka sa coach mo? Pag ka na magtaas. Hindi maganda yung sasabihin ko. Baka mapahama ka.
Ano ba? Eto malupit. Imagine mo, sinundo ka na. Dinala ka sa office. Nagpa-uwi ka pa. Ito malupit, di ka man lang nagambag. Ang dami mong natipid, toll gate, gasolina. Hindi ka man lang nag-abot. ABC rule yun eh. Ginawa mong driver. Ginawa mong service. Siyempre, yung coach mo, mabait yan. Hindi yan uy, baka naman. Ito matindi sa lahat ng kasalanan ng mga nakikisakay. Paano mo sasabihin malupit yung coach mo? Tinutulugan mo pa. Ang sarap ng tulog mo. Gigising ka na sa bahay ka na. Yung coach mo buyat na buyat. Ang hirap mag-networking. Ikaw, ang himbing ng tulog mo. 1 hour, 2 hours power na. Ayok ka. Okay lang yun kasi hindi ka pa nakaka-attend. Ngayon alam mo na. Subukan mong matulog. Guys, minsan lalo na pag nasa harap ka, guys, medyo dapat sensitive ka. Oo, sa mga first time makikisakay sa kotse. Kasi sanay tayo, commute, natulog talaga tayo sa Apex eh. Diba? Sa Apex, kahit wala ka sabitan, nakaganong ka eh. Pero pag makikisakay ka sa coach mo, diba? Pag medyo may idlip ka talaga, hindi mo na kaya talaga yun. Talagang ano na talaga yung mata mo. Coach, okay lang ba? Kasi sobrang hindi ko na kaya. Power nap lang ako, 5 minutes lang. Ganun. Hindi. Nagsasalita yung coach mo. Alam mo, bro, grabe talaga yung mangyayari sa atin dito. Talaga, gustong-gusto talaga kitang tulungan dito. Tsaka, talagang gusto ko mag-sports car ka din ka. Pare, yung awesome. Alam mo yan, minomotivate ka ng coach mo, tulog ka. Anong klaseng unification yung ginagawa? Gigigil na ako sa inyo. Alam niyo, tao ng tao, baka guilty kayo. Tigilan niyo yung mga gawain niyo, ha? Guys. Hindi. As much as you can, wag mong tutulugan. Yun lang yun. Kasi it's also a sign of respect to the owner of the car. Kasi syempre, di ba, hindi ka na nga nagambag eh. Hindi etiquette, simple etiquette. You want me to do that to you? Paramdam mo sa akin na hindi ka hindi ka parang i-torker na pag may pagkain lang doon lang atin. Parang alam mo yung, bigay ka lang, kahit sanda, coach, pang tol. Coach, pang lang. Etiquette yun eh. Lalo na kung pamasahe mo dapat, kung nag-grab ka, 500 or 400, house to house pa. Guys, medyo, gets nyo? Yes. Di naman kailangan, bigay ka ng buo o what. Gestures yun eh. Tingnan mo, mas mamahalin ka ng coach mo. Mas gusto ka niyang tulungan ng palakasin at palakihin pa kasi ang ganda ng attitude mo. Tama, mali? Okay? So, those are the things that can edify your coaches. And for me, guys, edification or bridging is a sign of love, trust, and respect. It should be genuine as much as possible. And kaya ako, guys, paano ko ba gagawin? Kasi bago pa lang ako, hindi pa kami close ng coach ko eh. Nahihiya ako eh. Tama, mali? That's the reason why you need to spend time with your coaches. Do not spend time with them. Even, minsan kasi, magkakasama lang kayo pag may presentation,
Pag may guest, paano kayo makapag-spend time? So, paano mo siya i-build up genuinely? Hindi mo alam kwento niya eh. Pero, pag may mga moment kayo na nakapagkwentuhan kayo, di ba, nakapagkwentuhan kayo, malalaman mo yung side niya eh. Ay, may ganun pala si coach. So, pag nag-ABC rule ka na next time, may ibang bridging ka na. Kasi may alam ka na sa kanya eh. So, don't wait for them to spend time to you guys. I strongly recommend to ask for their time, kwentuhan lang. Coach, pwede ba akong kwentuhan lang. Ano lang tayo, coffee lang tayo. Tapos, kwento ka lang, kwento. Sagot ni coach. Lupit. Ikaw nag-iya. Hindi, pero honestly, minsan naman si coach talaga eh. Pero, that's the reason why minsan natotrauma na kami makipag-kita sa inyo. Kasi you're expecting us to pay everything. Porque naka-Elvis shoes ako. Hindi, it's not a good thing. It's not a good practice, guys. Kailangan, minsan iba yung may kusang palo. Kunwari, kumain kayo, grupo mo naman yun. Pare, grupo mo, isang katutak, ayan. Tapos, nandyan si coach mo. Minsan, iba rin yung, coach, ito yung share ko. Guys, tapos nakita ng grupo mo, ginawa mo yon. Hindi naman yung, coach, ito yung ko. Ito yung sa akin. Nasa kabilang table, sinigaw, coach! Pakiabot! Guys, trust me. Iba, pag nakita ng members mo na, coach, ito yung sa amin. Sa akin. Sa group, sa ko lang. Share ko lang. May meeting kayo bukas. Kasi guys, minsan hindi ka na willing makipag-meet up sa group mo kasi parang feeling mo lagi ikaw may sagot dapat. Oh, di ba? Daming tumatama, di ba? It's a sign of edification. Siya na nga nang motivate sa grupo mo, siya pa nagbayad. Di ba nakakahiya naman yata yun? Hindi, honestly. Paano mo nasabing na-edify yung coach mo? Kung parang sobrang hard sell nun eh. Parang 2 oras ako nang motivate sa grupo nyo. Tapos ako pa nagbayad. Parang binayaran ko sa inyo yung talk ko. O guys, pakinggan nyo ako. Eto bayad. Parang ganun eh. Are you getting me here? Yes! Mas lulupit ka na ba pagkatapos nito? Yes! So, this is some of the things that I would love to talk about. And sana na-gets nyo yung especially yung verbal and non-verbal. Okay, verbal and non-verbal. Crucial to. O mamaya, practicein nyo. Paglabas nyo dyan, may mga kotse sa labas. Subukan mo nga, bridge mo nga sa member mo yung mga kotse. Tingnan natin kung may masasabi ka. Tapos, kaya ako, kahit sa akin guys, lahat ng GM, gusto ko binibuild up. Kasi, yun eh, resulta pa rin ng House of Franchise yun. Diba? Resulta ng isa, resulta ng lahat. Definitely. Diba? So, ganun siya. Bridging yun eh. Tsaka hindi ako mismo guys, lalo na pag may GM dumating. Diba? For example, si GM Ken. Pwede ko naman hindi batiin si GM Ken. Pero hindi. Dark horse natin yan eh. Part yan ng kumpanya ko eh. Hindi pwede. Dark horse natin yan eh. Diba? Hindi pwede. Yung bridging and edification na deserve at kailangan na ibigay sa kanya, dapat ibigay natin. Tama? Diba? Andiyan ba si Jem Ken? Umalis na. O yan. Diba? Andyan. O, diba bumaba lang. Pakisabi pagbaba, kinuwento ko siya. joke lang. Diba? Kaya ako pag may dumadating na GM, lagi ko sinasabihan yung mga members ko, guys, diba, mag-hi kayo, bumati kayo, respect niyo yan sa mga GM. Kasi, syempre,
yung experience niyan dito, hindi mo matatawaran. Malay mo, di ba kakabati mo, hi po, hello po. Malala ka niyan. Ganon tinuro sa akin dati. Kaya ako nakilala ng mga mentor ko, yung mga nasa taas ko pa, ang hirap, baba na ako nun eh. Bago ako nun, sabi mo, bro, ito gagawin mo. Sabi niya, gagawin mo. Pag wala kang guest, makipagkilala ka. Makipagkilala ka doon sa mga GM, sa mga mentor dito na kumikita ng malaki. Tanongin mo yung background, tanong mo magkano nakinita nila, ano na yung mga nangyari sa kanila dito, makipagkilala ka. Ganon. Ganon nga ginawa ko. Nagulat ako pag dadating ako sa office, hindi na ako stranger. Eto malupit. Pag dadating ako, ang bumabati sa akin, mga mentor. Hindi members. Hindi, di ba? Iba yun eh. Subukan mo, lahat to, kakilala mo. Lahat ba to, kakilala mo? Hindi. Eto, lahat to, kakilala mo? O, ito ha. Babaliwin lang kita. Tingnan mo to ha. Kunwari may guest ka. Etong lahat ng to, nasa first floor. It's either kumakain ng siomay, nagpapatatas, nagboboy bondat, basta kumakain lahat sa baba. Tapos etong nasa kaliwa, lahat to nasa second floor. May kausap, may ginagawang meeting, lahat yan, nandyan. Eto malupit guys. Dumating ka. May dala kang guest. Quality. Kaya mag-diamond. Excited ka, hindi? Yes! Dahil kilala mo lahat to. Wait lang. Dami niyan. Pagdating mo, di ba, in-apply mo yung sila, hi po, hello sir, hello po, hi po, grabe. Dahil in-apply mo yun. Kilala ka na nila. Yes! May dala kang guest. Tayo ka. May dala kang guest. Pagdating mo sa ground floor, binuksan ni Kuya Guard yung pinto. Ano sasabihin ni Kuya Guard? Good morning, sir. Ano sabihin mo? Thank you, Kuya. Oh, di ba? Pare, grabe na. Pinagbubuksan tayo ng pinto. Bro! Ganyan tayo malakas dito. Thank you, Kuya. Tara, sabi safety. Tama naman, di ba? Masok ka na. Pagdating mo ngayon doon sa Pak, di ba may tok-tok? Ay, may mga tao doon. Di ba? Kilala ko lahat. Ano sasabihin nila pag nakita ko? Ganyan ka agad? May nakita ka naman ganyan na. Siyempre, uy! Di ba? Uy! Jason, diyan ka na pala. Tama, mali. Ang dami nilang nandun sa may tok-tok area. Kakilala ko lahat. Sabi, oy, bro, oy, kumusta? Dito ka muna, dito ka. Luksan mo. Yan. Sabi sa'yo. Tara, lakad tayo. Ano? Maganda na ba feel niya? Yes! Grabe pala, sikat na sikat ka dito. Ano na? Sikat na sikat ka dito. Oo, siyempre. Come on. Ambalan tayo. Ito, sasamayan na kami. Ayan, kilala ko lahat. Ano reaction pag nakita ko? Uy! Pare, wait lang ha. Uy, kumusta? Pare, sorry. Ano, kumusta? Kanina pa kayo? Nakarami na... Okay. Okay na kayo dyan. Okay na. Pakilala kita. Tara, dun tayo. Diba? Ito matindi. Pakit na kami second floor. And dito sila. Pagkakayat namin second floor. Pare, yung mga nasa second floor, bro, huwag ka magugulat. Bakit? Mga partners din natin. Marami dito mga influencers, bro. Papakilala kita para magbago naman buhay mo. Pagkakayat ka second floor, ano na? Uy! Kita niyo ako. Uy, pare. Kanina ka pa dito? Ikaw. Ha? Kakasabi ko lang ng energy.
Oo po. Ready. Starstruck. Oh, ikaw. Kamusta? Kanya ka pa? Uy, grabe ka. Sige na, doon tayo. Diba? Diba? Alam pa kayo si Justin? What's the moral lesson of the story? Anong mararamdaman ng guest ko pag ganun yung nakita niyang vibe dito sa office? Mukha ba siyang welcome? Yes! Mukha bang kahit papaano, hindi ako total stranger dito sa office? Yes! Pag sumali ba siya, kumpiyansa siya na matutulungan siya? Yes! Diba? Gets nyo? Yes! Kaya pag wala kang ginagawa, magpakilala ka lang. Get to know each other. Tapos, alam mo yun, dapat di tayo stranger. Kasi, asset natin isa't isa eh. Hindi mo alam kung ngayon ikaw tumutulong, balang araw ikaw din tutulungan. Hindi mo alam kung kailan mo kailangan ng tulong. Kung malakas ka ngayon, okay yan. Pero paano pag umihina ka? Pag mahina ka ngayon, the more na kailangan mo. So, are you getting me? Okay, so I hope nakatulong na malaki sa inyo yun. Alright, so... Sorry, medyo... Stand ako. Okay, more. Sige, last na lang. Last na lang para makatulong, no? Kasi ito very, noticeable siya when I got here in the office. Nakita ko kung paano magdala talaga yung mga franchises natin dito ng sarili nila. I mean, they dress well. When you go here, you can see na, uy, ganda na negosyong tong. Okay yung mga tao, ah. Tama, mali? So, alam mo yun, that's one of the things na hindi hina-hard sell sa akin. When I got here, it's very natural that I see quality people around. Do you want to work with quality people? Yes. Then be one. You should be one. You should act one. Kung gusto mo ng quality people, syempre may mga dala yung mga tao dito. You need to look like one. Diba? So, dress properly, that's one. Also, edification yan. Kasi for example, binibridge ka ng member mo. Grabe yung coach ko, ang lupit niyan, ang bait niyan. Lupit niyan. Tapos pagdating mo, nakapambahay ka. Kala ko malupit to. Di, malupit yan. Abangan mo magsalita. Tapos nagsalita ka, hataw lang guys, tuloy-tuloy lang. Sabi mo malupit. Gets? So, unang-una, first impressions last. Yan talaga siya. So, if you want to get quality people, kailangan simulan mo muna sa sarili. Guys, every time you go here, negosyante ka na eh. So you should look like one. Hindi tayo pwedeng magmukhang pagpunta natin dito, kung ano yung image natin sa work, ganun pa rin yung image natin dito, hindi. Yung energy mo sa work, na mukhang walang future, pagdating dito, ganun pa rin. Dapat nagsishift ka. Tama? Oo. Mukha na bang may future yung katabi mo? Talaga ba? Mukha na bang may energy? Yun! Okay. So guys, no? Sana after this training, lahat tayo, no? We apply ABC rule at the highest level. Talagang mastery natin ang sagad. Tapos guys, talagang yung sarili natin, improve natin every time. Okay? So guys, that's it, Pansit. Thank you so much for having me here tonight. Thank you for listening. Thank you for spending time. And kita-kits tayo ulit. Meron pala kaming training sa Cebu tsaka sa Davao. So sa lahat po ng mga may members and franchisees sa Cebu and Davao, i-promote ko na. Magkakaroon po tayo ng training doon. 3-day series yon sa Cebu and sa Davao. 3 days po yun.
So, yun ang malapit. Kasama ko yung mga GM, si GM Ken, GM Ann, GM, sino pa ba? Basta yung mga ibang GM, di ko lang sigurado ko sino lahat. Pero si Boss Joe, sila Boss Carl, kasama po namin doon. Kaya, ay, sorry. RC, pwede na ba to? Pwede na? Ay guys, video mo ha. Video mo. Yan. May papakita lang ako sa inyo bago tayo matapos. Dahil sobrang ano talaga to. Hindi, dahil sobrang na-appreciate ko kasi to, guys. Sobrang. Kasi sa lahat ng kotse na nagkaroon ako sa industriya, ngayon lang ako magkakaroon ng libreng kotse! Woo! Grabe! Ngayon, alam mo, baliw naman ako sa Ferrari ko, pero parang mas baliw ako dito. Kasi wala akong nilabas eh. Kasi, guys, kagabi, kanina umaga pagkagising ko, anong araw ngayon? Wednesday! Pagkagising ko, nag-refresh na yung, system. Grabe, pagkagising ko, guys, upcut nyo, hindi ko kasi alam password ko eh. Pagkagising ko, binuksan ni Coach Kat yung online. Guys, pagkagising ko, grabe. Pakibukas. Grabe. Grabe, guys. 179 pesos. May libre na akong kotse! Sige guys, gusto ko kasi sabay-sabay natin kasi first time ko ito eh. Diba? Guys, grabe. Ilan to? 12 weeks? 12 weeks? Pangilang weeks na ba ngayon? Wala pa? Oh. Grabe guys. Ha? Ano? 0? Oo nga. Hindi, ito muna. Kasi guys, dalawang account ko na yung nakahit ng kotse. Dalawa na. Feeling ko, dadami talaga kotse ko dito sa auto. Hey! Drivers! Hoy! Nag-click na ba kayo? Huwag kang pabayag. Libre na nga eh. Gusto mo pa, bibili ka. Guys, sabay-sabay natin i-avail. Yan! Para kasama ko naman kayo, memorable naman sa akin. Kasi nagulat lang ako kanina eh. Guys, pwede ba, RC, pwede ba natin i-avail na? Guys, naka-record ba to? Naka-record? Guys, avail na natin. Avail ride! Paki-click! Yeah! Grabe to guys. Nakabaliw. Ikaw. Tawa ka. Dapat ikaw din. Patatlo na. Tapos yung dalawa, patatlo na. So next week, may i-avail ulit tayo. Hindi, yung isa kasi, hindi ko i-avail kasi i-upgrade ko. I-upgrade ko. Kaya guys, gusto ko lang i-share sa inyo excitement ko kasi baka di ka nababaliw eh. Guys, pakisabi sa katabi mo, baliwan tayo! Baliwan tayo!
Yeah! Let's go! Okay, picture tayo, picture tayo. Thank you guys. Let's go. Alright. One, two, three. Yay! Guys, sabay. Dito tayo. Sabay-sabay House of Franchise. Ano ba yung sinisigaw ngayon ng JC? Ha? Mamirian? I choose JC. Oh. I choose JC ah. Ano, hindi, yun lang. Ano sabi na? I choose JC lang? Ayun na, I choose JC, I choose JC. Yan. Okay, sabay-sabay. Ha? ABC rule, gano'n. Ha? Hindi, ito na. Okay, ha? Okay, ha? I choose JC, ha? Maganda ba nakaganan? Palapad. Sige guys, palapad ha. Sesend ko to. Yan. Mamaya, ikaw na may kotse.